Kaya lang naman ako nasangkot at hindi talaga ako ayoko talaga manghimasok sa politika. Nung lumapit si Sergeant Gutesa, sabi nung taga-UP na kaibigan ko, pakinggan mo nga to dahil gusto niyang i-meet si Senator Marcoleta. Nagkwento. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Oh, kung nare-recall nyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng 46 suitcases na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. Oo, million pesos. Mga 2 point something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat tapos binababa ulit? Yung pala pinipicturan. Tsaka pag-deliver ka, pinipicturan. Nung unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado eh, 'di ba? Hindi may kanya-kanya eh. So, biglang lumabas si Saldico. Ang sabi ni Saldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Saldico na 100 billion, every year yun eh. Hindi naman isang beses lang yun eh. Every year may 100 billion na nilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Saldico. Sabi ko, ganun ba? Every year? Oh, every year. Oh, then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko, totoo. At hindi siya isang sitwasyon na nauuto nila ang presidente. Kasi every year. Can you imagine, ako ang presidente. Huwag mo na sabihing madetalye akong tao. Ang iisipin ko lang, pag natapos ang term ko, aayusin ko ang legacy projects. Gagawin ko yung mga official development assistance project. Panay Guimaras Road, Bataan Cavite Road, North Rail South Rail from Manila to Clark, South Rail going to Bicol, Laguna Lake Road Network, at ang pinaka-importante sa lahat, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway dapat tapos ng Pangulo in 2028. Bonus na niya na yun. Dahil ang conceptual nung iniisip, inaayos kay Pinoy. Nung naging talagang pirmes, pati yung loan agreement, NEDA approval, lahat ng approval, kay Duterte. Nasimulan na nga kay Pangulong Duterte. Tatapusin na lang niya. O, anong ginawa? Kinuha yung budget doon, inilipat sa unprogram allocation. Ang nilagay doon sa budget doon na ipinalit, flood control. O ngayon, dapat tayo parang Japan na, parang Hong Kong, para Singapore, matatapos ang ating Metro Manila Subway 2032. Yung 6 na proyektong yon, dahil hindi natin nilagyan ng pondo, dahil nilagyan nila sa flood control yung pondo para dito, ang penalty natin 400 billion pesos. Bayad, dagdag tayo. Basta magagamit pa, no? Oh, so, ang point ko, alam mo yan eh. Kasi may budget ka dyan. May tinanggal mo, tapos yung unprogram allocation mo, di ba? Ang unprogram na ginamit sa flood control, 1.2 trillion pesos. Ang unprogram, ang ibig lang sabihin po nun, may bahay ako. Pagkain, kuryente, tubig, nakaprograma ako. Ngayon, dahil magaling akong dumiskarte, meron akong kitang sobra 200. Oy, may 200 no. Lumabas tayo, kumain sa labas, manood ng sine. May extra kang kita. Alam nyo, yung unprogram, nandun pa lang, wala pang extra kita. Inilalabas na nila Pebrero. Sinong nakapirma? Si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, may dokumento. Nandun. Unprogram allocation released February. Ang unprogram usually December or November kasi nga, sobra kita. Ngayon, every year, nangungutang ang bansa natin, ang gobyerno natin ng 2 trilyong piso. 2 trillion almost more or less ang utang natin. Tapos ilalagay mo lang sa flood control, ilalagay mo lang sa irigasyon na hindi makita. Na ghost project, no? Na ghost project. Kaya yung sinasabi doon ni Atty. Levy Baligod, ghost project lang tinitingnan ninyo eh. Paano yung irrigation? Ang laking pondo niyan, billion. Paano yung mga proyekto ng farm to market roads? Ang laking programa niyan, trilyon. Yung netting,
yung Pioneer Roads. Yung kung saan nagpakamatay si Jose Cabral, yun yung mga kalyang may netting. Rock netting. Ang laki nun. O sino nagsabi din sa akin yan? Si Saldico. Sabi niya, pare, tinitingnan lang nila flood control. Mas malaki pa nga kitaan dun eh. Mas malaki ang, kumbaga, ang pagiging ghost ng mga proyektong yun. Pero kung isang mga nababasa natin, siyempre, mula sa ating mga nanonood, tinatanong nila, hindi ba itong mga to ay babaluktot? Kasi yung iba, naalala ninyo, may maingay na mayor doon sa Rocknetting. Ngayon, wala na. Yung ibang mga nagsasalita, nawawala. Lahat sila nawawala. Sa simula lang maingay. Ito bang mga sundalo na ito ay sa tingin ninyo tuloy-tuloy? Alam mo, Banat, yung hindi simple ang paglabas kahit na sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko. Pero, may mga threat na nga eh. No? Ngayon lang, may nag-message sa akin, pangalagaan mo to. May kung ano nung threat. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko sa Sergeant Gutesa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siyang problema eh. Nung nag-usap kami nung bago siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, hinihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig. Tuloy-tuloy po natin silang palakasin ng loob na talagang sama-sama tulong-tulong. Tinanong ako ng isang congressman, sabi niya, Mike, Kung sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, alam mo Kung, wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Ito yung tama nating gawin. May mga bagay siguro na may tolerance tayo. May mga bagay siguro na pwedeng, sige, pagbigyan mo na yan. Pero ito malala eh. Organisado, mafia, ang ating gobyerno. Kailangan natin itong itigil. Kung ang mga sundalo handang mamatay para sa kalayaan natin, soberenya natin, ang ating demokrasya, ano pa to? Yung korupsyon na pag kinuha yung pondo ng PhilHealth, inilipat sa pondo, dadalhin yung Pilipino, yung pamilyang, yung ama o yung ina, yung anak nila dahil may sakit, ayaw tanggapin ng ospital. Yes. Yan ang napakasakit para sa ating bansa. Hindi dapat magtuloy yung sitwasyon natin ngayon. So kung may nabanggit po ba yung 18 Marine na hindi lang nangyari to nung budget ng 2025? May mga nabanggit pa ba sila ng 2023, 24, tsaka 26? Lahat. 24? Yes, lahat. So hindi lang talaga to sa 25 lang. Pati 23, 24, Yes. nakita din nila. Yun, kaya ako kinaklaro yung binanggit nilang computation na 805 billion. Kasi ilang taon naman yun. Hindi naman sa isang taon lang. Oo. Kasi maraming mga netizen na kung kaya nilang magnakaw ng 2025, what if pa yung 23, 24, at lalo ngayon, Yes. 26 budget? Yes. Well, ang sabi sa akin ng mga sundalo nga, nung unang nga silang nagdi-deliver, kasi si Saldi naman negosyante, di ba? Yun ang bago naging congressman, siguro negosyante na. So parang nagulat lang sila nung 2022 pa lang. Pag upo, may mga delivery na. Sabi nila, parang grumabi daw yung dami nung... Hindi na grumabi, parang nagulat na lang sila sa volume. 3 times a week, bilyunan yung delivery. Nagkaroon na ng kalyo eh. Nasanay sila, hindi nahuhuli. So ulit-ulitin. Pero kung kanina nabanggit nyo na may mga lalabas pa at Hindi, si Atty. Matipag daw ang nagsabi. na mga... Lalabas pa. Oo. Kaya ako Eh, nagpapasalamat nga sa kanya na siya na nag-announce. Pero pwede nyo, bukas ang programa namin ha. Bago sila lumabas, dito muna nyo padaanin. Naku, baka madamay din kayo sa Sampina. Ikaw lang di mag-interview, di ba? Hindi siya lang naman mag-interview eh. Kasi kung sino yung nauuna daw eh. Yun ang... Pero kung ito pa, isa pang katanungan, anong tingin nyo na pinagkaiba sa witness nila? Katulad niya, may witness si Ping Lacson, yung dalawang babae. May Madriaga. katulad ni Bernardo. Tapos ano pong pinagkaiba ng mga witness na hawak nila at tong 18 Marine, Saldico at Gutesa? Kasi ang nangyayari, etong tatlo,
Saldico, Gutesa, 18 Marin, kilala natin eh. Pati pangalan, muka. Samantalang dito, yung dalawang babae, hindi naman natin kilala. At si Bernardo, alam natin kilala, pero yun ang mas pinapaniwalaan ng iba. Kesa sa tatlo. Okay, yung dalawa kasing babae, hindi ko maintindihan ba't sila, kung anong witness, no? Kung anong winitnessan nila. Hindi ko talaga maintindihan yon. Pero ang nakakalungkot, biruin mo, isang example lang to. Si Henry Alcantara, ang sabi niya, total budget na pumasok sa Bulacan is 60 billion. More or less, 60 billion. Ang sabi niyang nakukuha niya ay 8%. 8%. Ang isinoli niyang pera is 181 million pesos. Oh. Pag kinumpute mo yung 8% ng 60 billion, nasa 4.8 billion. Anong ginawa kay Henry Alcantara? Nandoon na siya sa Witness Protection Program. Hindi na siya pwedeng kasuhan. So, ang kanyang nakuwang pera, 4.8 billion, nagsoli siya ng 181 million, wala na siyang criminal liability. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Yung Marino na nagsalita na bilyon-bilyon ang diniliver nilang pera, ngayon kinasuhan. Merong dalawang kaso kami. May kaso kami yung unlawful utterances, yung isa parang ganon, tapos yung isa pa. Kinasuhan. Ang mga sundalong to, walang kinita. Hindi DPWH, official, contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman o senador. Okay. Si Bryce, ganun din. Ang daming pera. Oh. Ang isinoling pera ni Yusek Bernardo sa aking pagkakaalam, 100 million. Oh. Ang computation nga nila sa perang nakuha ni Yusek Bernardo,